Pa-share naman mga Lodi. Heto na ang una, na si Lodi J.C. Impit, Lodi Kauri Paz, Lodi Juanito Jr. Velazquez, Lodi Bernard Mejos, Lodi Juki Siger, Lodi Gerardo Cunanan, Lodi John Andrew Eva, Lodi Joshua Teresina, Lodi Simenabil Mar, Lodi Kuya Tracy, Lodi Virgelicious TV, Lodi Zeketuna, Lodi Jiraya Maicom. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-22 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang Eternal Pavilion na patuloy na nagniningning at tila humihinga sa ilalim ng mapulang liwanag na waring nagmumula sa kailaliman ng gabi. Mula rito ay sabay-sabay na gumalang ang mga sundalo kay Commander Jong, ang kanilang mga tinig ay umalingaw-ngaw sa paligid habang buong galang at paghanga nilang isinisigaw ang tuloy kayo, Governor. Tumugon sa kanila si Commander Jong na may bahagyang ngiti at mapaglarong himig sa kanyang tinig habang sinasabi niyang siya na nga ang naging governor. Ngunit tila mas kitang-kita pa ang labis na pananabik at kasiyahan sa mga mukha ng kanyang mga tauhan kaysa sa kanya mismo, na parabang ang kanilang sigasig ay mas umaapaw pa kaysa sa mismong parangal na kanyang tinanggap. Masayang sumagot si Commander Yu Jah-hyuk na may halong pananabik at halos hindi maitago ang galak sa kanyang tinig habang sinasabi niyang paanong hindi siya sasaya gayong sa wakas ay nakalaya na sila mula sa mahigpit at mapang-aping kontrol ng mga unit, at ang pakiramdam ng kalayaan na matagal nilang pinangarap ay ngayon lamang tunay na zumaylay sa kanilang mga dibdib. May dumating na marahang bumati at nagtanong kung kumusta na siya, kung naging maayos at mabuti ba ang kanyang kalagayan. Ito pala ay si Eternal Peace Clan Leader, Pu Jong, na bahagyang yumuko bilang pagpapakita ng paggalang habang mahinahon ngunit may bigat na sinabi na pagbati sa bagong governor. Napalingon naman sa kanya si Governor Jong at may bahagyang ngiti na bumitaw sa kanyang mga labi habang magaan niyang sinabi ang ho-ho, nandito ka rin pala. Dagdag pa niya, na may magaan ngunit may bahid ng inaasahang sagot sa kanyang tinig. Kung ayos lang ba sa kanya na samahan siya sa buong araw na yon. Bahagyang nagulat si Pu Jong at saglit na natigilan, habang tahimik siyang napatingin sa kanya na parabang sinusuri ang kahulugan ng paanyayang kanyang narinig. At pumikit siya ng saglit, saka dahan-daang tumango bilang tanda. Nang pagpayag, bago mahinahon ngunit may buong determinasyon na sumagot na gagawin niya ang lahat upang mapagsilbihan siya. At habang naglalakad sila, biglang lumingon si Governor Jong kay Commander Yu Jah-hyuk at may magaan na ngiting sinabi na kung gayon, tara na at i-enjoy na natin ang ating pagbabalik. Masaya at malakas na sumagot si Commander Yu Jah-hyuk, na puno ng sigla na uminom tayo hanggang sa mabusog ang ating mga puso ngayong gabi. Tahimik naman na nakatayo si Pu Jong, mariin ang kanyang tingin habang pinagmamasdan sila mula sa di kalayuan. Walang salitang lumalabas sa kanyang labi ngunit mababakas sa kanyang mga mata ang malalim na pag-iisip at mabigat na pakiramdam. At pagkatapos, biglang maririnig ang malakas na pagbagsak ng baso ng alak sa lamesa ng sundalo. Nagpunas ng likod ng kamay si Commander Yu Jah-hyuk sa kanyang bibig, at sinabi niya na nang marinig ko ang balita na nag-api natin ang unit na yun, parang natunaw ang 10 taon ng stress ko. Tahimik lang na nakatingin si Governor Jong kay Commander Yu Jah-hyuk. At sinabi niya sa isip habang umiinom ng alak si Commander Yu Jah-hyuk na inireport ni Commander Yu Jah-hyuk ang kanilang korupsyon sa akin bilang subordinate ni So Jong-jong sa ilalim ni Jiang Maso. Ano man ang sitwasyon, trinaydor pa rin niya ang kanyang superior. Ano ang dapat kong gawin? Habang nakatingin siya dito sinabi sa kanya ni Commander Yu Jah-hyuk na salamat, Governor. Dagdag pa nito sa kanya na gusto ko man o hindi, may kinalaman ako sa pagkamatay ni General Mo Yang. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na makabawi sa pagkakamaling yun. Tahimik lang na napatingin si Governor Jong sa lamesa, saglit na bumigat ang kanyang mga mata habang tila pinapasan sa isip ang mga salitang narinig niya. At ilang sandali pa ay dahan-daang gumuhit ang isang ngiti sa labi ni Governor Jong. At itinaas ni Governor Jong ang tasa ng alak, saka may bahagyang sigla sa kanyang tinig na sinabi na siya dapat ang magpasalamat. Sa kanya, dahil sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nila ay nariyan pa rin ito na handang tumindig at gampanan ang tungkulin nito. At ilang sandali pa makikita ang kisame ng silid habang may malakas na tumatawa na sinasabi na hahaha. Sana nakita ko ng direkta ang mukha ng eunuch na yun. At makikita rin ang mga natumbang bote ng alak sa lamesa na walang laman. Namumula na ang mukha ni Governor Jong, halatang dala ng init ng alak at ng masiglang kapaligiran,
Habang tumatawa siya at sa masiglang tinig ay pabirong sinabi na hahaha. Lasing ka na ba agad? Nakapatong ang ulo sa lamesa ni Commander Yu Jahyuk. Bahagyang mabigat na ang galaw at halatang pinapahinga ang sarili matapos ang dami ng nainom at sinabi na lasing ako dahil sa ganda ng mga balita. Namumula ang mukha nito habang dahan-daang itinaas ni Commander Yu Jahyuk ang tingin kay Governor Jong, na may malamlam ngunit puno ng damdaming mga mata, at sa mabagal na tinig ay sinabi niyang ang matalo ang mga taong sumisira sa kanilang bansa ay tunay na napakasarap sa pakiramdam. Dagdag pa nito sa kanya habang umiinom ng alak si Governor Jong na pero dahil nabanggit na rin natin. Sigurado ka ba sa bagong third-rank leader? Napakaselang posisyon yan para pamunuan ang mga hidden soldier. Napatingin naman sa kanya si Governor Jong ng tahimik habang siyasabi pa nito sa kanya na nabalitaan ko na isa lang siyang bata na wala pa sa rurok ng kanyang lakas. Ibinaba ni Governor Jong ang tasa ng alak na walang laman na sinabi niya na isang bata lang. Tinitiyak ko sa iyo, Commander Yu, na nagsalita ito na makikita ang pagkalasing sa mukha na ano. Sinabi sa kanya ni Governor Jong na malamang ay 10 beses na mas marami na siyang napatay na kaaway kaysa sa Mongolian general na pinatay mo. Nagulat naman sa narinig si Commander Yu. At makikita ang langit na madilim. At lumipat ang eksena sa ating bida na nakapikit na sinabi niya sa kanyang isip na heto at nagbalik na naman ako sa impyernong ito. At dahan-daang minulat ng ating bida ang kanyang mga mata, seryoso at matalim ang tingin sa unahan. At habang nakatayo siya sa gilid ng bangin at nakatanaw sa malalim na ibaba, tahimik niyang inulit sa kanyang isip na sa pagkakataong ito, sisiguraduhin niya ang lahat. At sa sumunod na tagpo, makikita ang hanay ng mga bandera na bahagyang umaalog sa malamig na hangin ng gabi habang may mga nag-uusap na tauhan sa paligid, ang ilan ay halatang naguguluhan at nagbubulungan kung bakit sila biglang ipinatawag sa ganitong oras. May isang nagsasabing anong nangyayari, bakit tayo ipinatawag sa ganitong oras ng gabi. Habang may isa namang sumisingit na may halong pag-aalala at pag-asang sana naman ay hindi ito tungkol sa isang seryosong bagay. At makikita ang ating bida kasama ang ilang mga opisyal na nakatayo sa harapan ng hanay ng mga sundalo, tahimik ngunit mabigat ang atmosfera habang ang lahat ay tila naghihintay ng susunod na mangyayari. At pagkatapos, malakas na sinigaw nito na makinig kayong lahat. Ito ang bago ninyong pinuno, si Song Baek, na makikita siya na nakatindig ng matikas na seryosong nakatingin. Agad na nagbulungan ang mga sundalo sa hanay, halatang nagugulat at hindi makapaniwala. May isang mahinang boses na nagsabi na ano. Ang batang yan ang pinuno natin? Habang ang isa naman ay pabirong ngunit may halong pagdududa na nagsabing biro ba ito o ano. Mula sa gilid, ng ating bida malakas na sinigaw nito na naiinis, sa hanay ng mga sundalo na hoy, tumahimik na nga kayo. Sumigaw naman ang isang sundalo mula sa hanay. Puno ng pang-uuyam at pagdududa ang kanyang tinig habang sinasabi na anong ginagawa ng isang bata bilang leader at pabirong idinugtong pa na kung katitigil pa lang ba niya sa gatas ng kanyang ina. Agad na napalingon ang katabi niya, namuti ang mata at hindi makapaniwala sa naririnig mula sa hanay ng mga sundalo, habang ang paligid ay muling napuno ng mapanuyang halakhak at bulungan, hihihi, nakakatawa namang tawagin siyang leader. Hindi ito palaruan ng mga bata, munting bata, na lalo pang nagpalala ng tensyon sa buong lugar. Sa gitna nito, nanatiling tahimik lamang ang ating bida. Tahimik na pinagmamasdan siya ng katabi niya, habang sa kanyang isipan ay mabigat ang pagdududa na gaano man kagaling lumaban ang batang ito at makuha ang palayaw na sosolang, nananatili pa rin itong isang bagitong kakalabas lang sa yugto ng pagkabata, at sa tingin niya ay maaaring hindi pa sapat para hawakan ang mga kriminal na ito. May bahagyang gulat ang katabi habang napapatingin sa ating bida, lalo na nang bigla itong magsalita ng mahinahon ngunit direkta na anong mangyayari pagkatapos. Napangiwi ang mukha ng katabi ng mapansing nakatuon sa kanya ang tingin ng ating bida, tila hindi niya inaasahan ang bigat at talas ng mga mata nitong nakapako sa kanya. At pinagpapawisan ang katabi, halatang naipit sa bigat ng sitwasyon at sa matalim na tingin ng ating bida, kaya nauutal niyang sinabi, pasensya na, maaari mo bang ulitin yun? Mahinahon ngunit matalim na nagsalita ang ating bida. Nakatuon pa rin ang tingin sa kausap, at sinabi niyang nagtatanong lamang siya kung ano ang parusa sa hindi pagsunod sa utos. Napalaki ang mata ng kausap, halatang natarante sa bigat ng tanong at sa seryosong tono ng ating bida, bago siya nauutal na sumagot na ano, bale, mabilis ang pagbitay. Pero, naagad niyang pinutol,
Nang makita niya ang ating bida na humahakbang papalapit sa mga sundalo habang sinasbi na kahit ang mga hidden soldier ay kailangang sumunod sa mga utos ng militar. Habang papalapit ang ating bida sa hanay ng mga sundalo, sumigaw ito ng nauutal na leader, at makikita ang kanyang paa na biglang tumigil sa mismong harapan ng isang sundalo. Humarap ang ating bida sa sundalo, at sa sandaling yun ay mas malinaw niyang nakita kung gaano ito kalaki kumpara sa kanya. Nakatayo ng matatag habang ang mga kamay ay nakakrus sa katawan, nakatitig ng diretso sa kanya na parang sinusukat ang lakas ng loob niya. Habang nakatitig ito ng may halong panunuya at paghamon, mahina kong nagsalita ito na anong problema. Nakatayo lang naman ako rito, na may kalmadong tinig ngunit ramdam pa rin ang matibay na kumpiyansa. Biglang isang malakas na sipa ang pinakawalan ng ating bida na tumama rito, na agad nagpatalsik sa kanyang mga ngipin at nagdulot ng matinding sakit sa kanyang mukha at bibig sa lakas ng impact. Halos umangat ang malaking lalaki sa lakas ng sipa na tumama sa kanyang panga, dahilan upang mawalan ito ng balanse. At matalim na tumingin ang ating bida sa sundalo, ang kanyang mga mata ay malamig at seryoso habang dahan-daang binigkas niya ang mga salita na may isang babalaka, sundalo. Habang mahina-hong naglalakad pabalik sa kanyang pwesto ang ating bida, biglang napaluhod sa lupa ang malaking lalaki, halatang hindi agad nakabawi sa biglaang pangyayari, habang ang paligid ay mas lalong natahimik at ang mga sundalo ay nagkatinginan, hindi sigurado kung paano nila ipapaliwanag ang nakita nilang mabilis na pagbabago ng sitwasyon. Na nakatingin sa kanya ang mga ito ng tahimik habang naglalakad. At sa hanay ng mga tao ay makikita rin si Noah Guan, bahagyang natatabunan ng kanyang mahabang kapa habang tahimik siyang nakamasid sa nangyayari, hindi kumikibo ngunit mababakas sa kanyang anyo ang matinding pag-oobserba sa bawat galaw ng ating bida at sa biglang pagbabago ng ihip ng sitwasyon sa harapan nila. Tumingin siya sa gilid, bahagyang naningkit ang mga mata habang sa kanyang isipan ay tanong ang bumabagabag sa kanya na paano niya nalaman. Dagdag pa niya habang nakatingin sa malaking lalaking pinabagsak ng ating bida na ang lalaking yan ang pinaka-notorious dito. Sa isang unit na binubuo ng mga kriminal, ang pinaka-epektibong paraan para kontrolin sila ay sa pamamagitan ng mahigpit na mga hakbang. Dagdag pa niya sa isip habang napatingin sa unahan na may naniningkit na tingin na sa totoo lang. Naging curious ako tungkol sa lalaking minahal niya. Patuloy na nakatingin ito, sa kanya na sinasabi sa isip na Song Baek. Anong klaseng tao ba talaga siya? Na makikita na tumayo ng tuwid ang mga sundalo. At makikita ang mga tolda sa ilalim ng madilim na gabi, bahagyang hinahampas ng malamig na hangin habang ang mga ilaw sa loob nito ay kumikislap at naaninag mula sa labas, na nagbibigay ng tahimik ngunit mabigat na tanawin sa buong kampo. At sa loob ng tolda ay makikita ang mga opisyal na maayos na nakahanay, nakatayo sa harapan ng ating bida. At makikita siya na nakaupo ng tahimik sa gitna ng tolda, nakapikit at tila nag-iipon ng pag-iisip at lakas, habang ang paligid ay nananatiling tahimik at mabigat. At nagsalita ang ating bida na tumingin dito na sinabi na pangalawang pinuno. Agad itong sumagot na bakit po, pinuno? Mahina kong nagsalita ang ating bida habang nakatingin sa ibaba, ang kanyang tinig ay diretso at walang paligoy-ligoy na may karanasan ka ba sa gyera? Napakamot sa pisngi ang pangalawang pinuno, halatang naiilang at pinagpapawisan na sa bigat ng tanong, bago na uutal na sumagot kasi po. Ito po ay. At tumingin sa ibaba na may lungkot sa mukha na sinabi na wala pa po. At ibinaling ng ating bida ang tingin sa iba pang naroroon. Tahimik ngunit may bigat ang kanyang tinig habang muling nagtanong, wala ba ritong kahit sino na may karanasan sa gyera? Na nagdulot ng sandaling katahimikan sa loob ng tolda. At nagkatinginan ang mga ito ng tahimik, walang agad na sumasagot, habang ang bawat isa ay tila pinag-iisipan kung aamin ba sa kanilang karanasan o mananatiling tahimik. Mariin naman siyang napatingin at sinabi niya sa isip na nabalitaan ko na naubos ang buong hukbo sa nakaraang gyera, kaya nagmadali silang bumuo ng bago, pero hindi ko inaasahan na puro mga walang karanasang opisyal lang ang narito. Bigla namang may isang kamay na dahan-daang umangat mula sa hanay, at agad napalingon ang ating bida doon. Tumayo ito ng tuwid at nagsalita na First Leader Jo John Bien, handang maglingkod. At dito na po nagtatapos ang ika-22 kabanata. Ika-23 kabanata, sa pagpapatuloy. Nakatayo ito sa kanyang harapan na sinasabi sa kanya na ako si Jo John Bien, ang First Leader.
Dagdag pa nito sa kanya na nagsilbi ako sa Liaodong at ngayon ay itinalaga sa Capital Army. Napatingin ang ating bida sa kanya ng mariin at sinabi sa kanyang isip na sa Liaodong baka mo. Kung gayon, nakipaglaban na siya sa mga Khitan. Ang mga Khitan ay karaniwang mga mandirigmang nakakabayo, katulad ng mga Mongol. At pagkatapos, tinanong niya na First Leader Joe, kailan sa tingin mo pinakapanatag ang loob ng hukbong Mongol? Napasabi naman ito na ang hukbong Mongol? Tahimik na napatingin ito sa gilid na napasabi na syempre naman. Ngunit nang unti-unti niyang maunawaan ang ibig ipahiwatig ng ating bida, agad nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha, mula sa pag-aalinlangan ay napalitan ng pagtataka at pag-aalala. Ibinuka niya ang kanyang kamay, saka sa mas malakas at mas emosyonal na tinig ay tumutol sa harap ng lahat, iminumungkahi mo ba na umatake tayo sa gitna ng taglamig? Ang kapatagan sa taglamig ay iba kaysa sa Central Plains. Ang pag-atake sa taglamig ay parang pagpapakamatay. Mariin na napatingin ang ating bida sa kanya. Ang tingin ay diretso at mabigat habang malamig niyang sinabi, sa militar, ginagawa mo ang iniuutos sa iyo, nang walang maraming tanong. Dagdag pa niya sa mga ito na simula bukas, bawat leader ay magsasanay sa mga hidden soldier. Ihanda sila na naka-armor para handa silang sumabak sa operasyon anumang oras. Sinabi naman ng pangalawang pinuno na pero pinuno, hindi ako sigurado kung susunod sila sa mga utos. Dagdag pa nito habang napatingin sa kanyang kamay na dahil ang mga hidden soldier ay halos mga kriminal. Maraming problema sa loob ng grupo. Wala silang katapatan sa mga nakakataas sa kanila, at lalo na ang mga mamamatay tao sa kanila, maaari nilang itutok ang kanilang mga sandata sa atin anumang oras. Tahimik naman na napatingin ang ating bida sa kanya, ang kanyang ekspresyon ay nanatiling kalmado. At hindi mabasa, habang tila sinusukat niya ang bigat ng naging sagot at kung gaano kalalim ang pag-unawa nito sa sitwasyong kanilang kinahaharap. At nagulat ito nang sabihin ng ating bida na patayin niyo sila. Napasabi naman si Joe na patawad, pinuno? Anong ibig ninyong sabihin? Sinagot siya ng ating bida na pagkatapos mapatay ang iilan sa kanila, malamang ay susunod na ang mga matitira. At makikita ang gilid ng bahay na may nagsasalita na gising na po, sir. Dahan-daang iminulat ni Jong Il-guan ang kanyang mga mata. Bahagyang napangiwi habang kinusat ang isang mata gamit ang kanyang kamay, tila binabawi pa ang sarili mula sa antok. At mahinang nagsalita si Jong Il-guan habang bahagyang nakahiga pa rin, ang boses ay antok at may halong reklamo, hindi ba pwedeng manatili muna ako ng ganito ng mas matagal? Binuksan ni Pujong ang bintana, at agad pumasok ang malamig na hangin at liwanag ng umaga sa silid. Habang may magaan siyang ngiti na sinabing hindi po, umaga na. Bumangon si Jong Il-guan mula sa pagkakahiga. Bahagyang magulo pa ang buhok at antok ang mga mata, saka mahina kong sinabi na ayokong mawalay sa iyo, na may halong bigat ng damdamin at pag-aalinlangan habang nakatingin siya kay Pujong, na parabang ayaw pa niyang tapusin ang sandaling iyon ng katahimikan at presensya ng isa't isa. Masayang sumagot si Pujong, may banayad ng ngiti habang marahan niyang binawi ang tingin at sinabing, sa kasamaang palad, wala tayong pagpipilian. Kukuha lang ako ng tsaa. Napahawak sa ulo si Jong Il-guan. Bahagyang napapikit habang humihinga ng malalim, saka mahina kong sinabi na ang tindi mong makipag-usap. At ilang sandali pa, makikita si Jong Il-guan na maayos na isinuot ang kanyang sapatos, bahagyang yumuko habang inaayos ang pagkakaayos nito. At pagkatapos, tahimik siyang nakaupo sa kama, sandaling nakatitig sa wala habang bumabalik sa ayos ang kanyang paghinga, hanggang sa bigla siyang napataas ng tingin, tila may naisip o napansing hindi inaasahan sa paligid. Nakatayo sa harap ng bintana si Pujong ng tahimik, nakatanaw sa labas habang ang liwanag ng umaga ay dahan-daang sumasala sa silid. At mahina kong nagsalita si Jong Il-guan mula sa kanyang kinauupuan, habang nakatingin kay Pujong sa harap ng bintana. Gaano na ba katagal mula nang magkakilala tayo? Habang maingat na nagsasali ng tsaa si Pujong sa tasa, mahinahon siyang sumagot na hindi siya sigurado, marahil ay nasa kalahating buwan na mula nang magkakilala sila. Muling nagsalita si Jong Il-guan habang nakatingin sa ibaba. Tila nag-iipon ng lakas ng loob bago ibinuka ang kanyang mga labi at mahinahong sinabi, hindi ba oras na para sabihin mo sa akin? Habang nakatalikod sa kanya si Pujong, sandaling tumigil ang kanyang galaw bago siya mahinahong sumagot, sabihin ang ano. Tumugon si Jong Il-guan habang nakatingin pa rin sa ibaba,
Ngunit ang kanyang tinig ay mas naging seryoso at diretso nang sabihin niyang ang tunay mong pangalan. Biglang nanginig ang katawan ni Puljong habang nagsasali ng tsaa. Umaapaw na ang tsaa sa tasa habang bahagyang nanginginig ang kamay ni Puljong. At sa pilit na kalmadong tinig ay sinabi niya, "Anong ibig mong sabihin dyan?" Sinabi sa kanya ni Jong Il-guan, "Hindi ba nakakapagtaka? Ang isang marangyang courtesan house na gaya nito ay nasa isang liblib na lugar. Kaya naman, nag-imbestiga ako gamit ang mga koneksyon ko sa Royal Court." Tahimik na sinabi sa kanya ni Puljong na, "Hindi ko alam ang pinagsasabi mo, isa lang itong courtesan house." Sinagot siya ni Jong Il-guan na oo, isa itong courtesan house. Dugtong pa niya na isang courtesan house ng Howmen. Naubos na ang laman ng takuri habang patuloy na umaapaw ang tsaa sa tasa, tuluyang umaagos ito sa ibabaw ng lamesa at bumabagsak sa gilid. Ibinaba ni Puljong ang takuri sa lamesa ng may bahagyang diin, sa kamarahang sinabi na napakataas ng kumpiyansa mo. Wala na akong maisasagot dyan. At lumingon siya kay Jong Il-guan, ang kanyang mga mata ay hindi na umiiwas. At sa isang tuwid at walang paligoy-ligoy na tinig ay sinabi, "Oo, tama ka, ito nga ang Howmen," na para bang tuluyan na niyang tinanggap ang katotohanang matagal niyang itinago, bago niya idinugtong, "Kaya naman, ano ba ang gusto mo?" Tahimik na pinagmasdan siya ni Jong Il-guan, walang agad na reaksyon sa kanyang mukha na tila sinusukat ang bawat galaw at salita ni Puljong, hanggang sa bigla niyang sinabi ng diretso at walang pag-aalinlangan, "Gusto kita," na agad ikinagulat ni Puljong. At sa isang iglap ay namula ang kanyang mukha habang tila hindi niya inaasahan ang ganitong klaseng sagot sa gitna ng mabigat na usapan nila. Makikita ang bahagyang panginginig sa kamao ni Puljong, tila pinipigilan ang biglang pag-igting ng emosyon sa narinig. Habang si Jong Il-guan ay nagpatuloy ng mas mahinahon ngunit diretsyong nagsalita, "Sa totoo lang, iniisip ko kung paano ko makukuha ang puso mo, kaya naman nagpunta ako rito." Nakapikit si Puljong, at sa pagpipigil ng emosyon ay mababakas pa rin ang inis sa kanyang mukha nang sumagot siya ng matalim. Ang isang mataas na opisyal ng kaharian na nagsasabi ng ganyang mga bagay sa isang hamak na courtesan, pati asong dumadaan ay tatawanan niyan. Nagulat naman ito nang mabilis na tinuka siya ni Jong Il-guan habang sasabihin pa sana niya sa kanya na, "Kaya naman, ano ba ang tunay mong dahilan kung bakit mo ako nilapitan?" Bahagyang iniling ni Puljong ang kanyang ulo na parang pilit umiiwas, ngunit mabilis siyang napahinto ng dahan-daang abutin at hawakan ni Jong Il-guan ang kanyang ulo. Habang may inis sa mukha ni Puljong, hinawakan sa labi ni Jong Il-guan siya at sinabi na, "Maging courtesan ka man o isang hamak na utusan, anong pakialam ko? Ako rin naman ay isang lalaking maaaring mamatay anumang araw." Malakas namang itinulak siya ni Puljong, na ikinagulat niya at agad siyang napaatras. At nang nasa tamang distansya na siya, agad na napahinga ng malalim si Puljong. At tumingin si Puljong kay Jong Il-guan. Matalim at walang bahid ng pag-aatubili, saka malamig na nagtanong, "Ilang babae na ba ang naakit mo ng ganito?" Napangiti naman si Jong Il-guan sa kanya, isang ngiting may halong kumpiyansa at pang-aasar, saka mariing sinabi, "Ikaw ang kauna-unahan." Muling lumapit siya dito habang sinasabi sa kanya ni Puljong na paano ko naman paniniwalaan yan. Nakangiting sumagot sa kanya si Jong Il-guan at sinabi na saksi ang langit, at saksi ang lupa. At makikita ang pagkainis sa mukha ni Puljong. Bahagyang sumikip ang kanyang panga at naningkit ang mga mata na tila pilit kinokontrol ang emosyon, habang si Jong Il-guan naman ay nanatiling nakatitig sa kanya ng diretso, hindi umiwas ng tingin na para bang sinasadya pang subukan ang kanyang pasensya sa gitna ng tensyon sa pagitan nilang dalawa. Habang tumalikod sa kanya si Puljong, bahagya siyang napapailing at nakapikit pang binitiwan ang mga salitang, "Talagang wala ka ng pag-asa sa pagiging bolero at babaero." Tahimik namang pinagmamasdan ni Jong Il-guan si Puljong habang dahan-dahan itong naglalakad palayo. Ang kanyang mga mata ay sumusunod sa bawat hakbang nito na tila may iniisip na hindi maipinta. At napakamot si Jong Il-guan sa kanyang pisngi, saka napalingon sa gilid na may bahagyang ngisi, habang sa kanyang isip ay tahimik niyang binitawan ang, "Hahaha, pagtanggi ba ito?" Napatingin si Jong Il-guan nang bigla sabihin ni Puljong ang tunay na pangalan niya na Yom Akji. Habang nakatingin siya dito, nagtatakang napasabi naman siya ng ano. Lumingon sa kanya ito at sinabi na yan ang tunay kong pangalan. May hindi naman makapaniwala si Jong Il-guan na napasabi na nagtagumpay ba ako. At pagkatapos, makikita ang langit.
Makikita si Jong Il-guan na masayang naglalakad. At nakangiting sinabi niya na nakakatawa. Ang langit sa ibabaw ng malungkot na hangganang ito ay napakalinis tingnan. Tumingala siya sa langit, saglit na nanatiling tahimik na parabang hinahanap ang tamang mga salitang dapat niyang sabihin. Bago marahang binitiwan ang, pero, Mo Young, ano ang dapat kong gawin? Ang hangal mong kuya ay hindi pa rin makapagdesisyon. Dagdag pa niya na ang Dongbang Governor na sinunod mo na parang ama ay sinusubukang itulak si Song Baek sa isang bitag ng kamatayan. Ang pagliligtas kay Song Baek ay nangangahulugan ng pagtataksil sa kagustuhan ng iyong ama, at ang pagsunod naman sa utos ng Dongbang Governor ay nangangahulugan ng pagpapadala sa kapatid mo sa sarili niyang kamatayan. Napatingin siya sa unahan habang sinasabi pa niya sa isip na ano ba talaga ang dapat kong gawin. Bigla namang may sumisigaw na governor. Nagtataka naman siya nang makita ang sundalong mabilis na tumatakbo papalapit sa kanya. At nang makalapit ito tinanong ni Jong Il-guan na hindi ba't ikaw ang katulong ni Deputy Leader Song. Sumagot ito habang malalim ang paghinga, napawisan na opo, si Lord Song Baek ay ginagamit ang training bilang dahilan para patayin ang mga sundalo. Dahilan upang mapako sa kinatatayuan si Jong Il-guan at magulat sa kanyang narinig. At pagkatapos, mabilis siyang tumakbo pabalik. Humahagibis ang kanyang mga hakbang habang pilit hinahabol ang hininga at ang bigat ng kanyang natuklasan. At nang malapit na silang makarating, unti-unting bumungad ang isang nakakakilabot na tanawin, mga sundalo na nakapalibot sa isang lugar, nakahanay at alerto, habang ang paligid ay tila mas lalong sumisikip sa bigat ng tensyon. Mula sa harapan ng ating bida, isang sundalo ang agad na nasilayan na may nakatusok na sibat sa katawan, dahilan upang mapatigil ang sinumang makakakita at lalong kumapit ang tensyon sa hangin habang ang eksena ay napuno ng biglaang panganib at katahimikan na mas mabigat pa sa sigaw. At makikita ang mukha ni Jong Il-guan na bakas ang gulat, nanlaki ang kanyang mga mata sa biglaang tanawin sa harap nila, habang marahan ngunit mabigat na sinabi ng ating bida, narito na kayo, Governor. Na makikita ang mukha ng ating bida na walang emosyon na nakatingin sa kanya. At dito na po nagtatapos ang ika-23 kabanata.